nung binasa ko yung mga ang papel na ginagampanan ng barangay tanod, napakalawak kasi. Tsaka binubuwis nila yung kanilang buhay rito. No? Siyempre, naging mayor ko, kaya alam ko yan. Pero siguro, Mr. Chair, ako, meron na ikukwento. Dahil nag-i-interview po ako doon sa isang program ko eh. Nagkataon po magkatabi yung dalawang kapitan. Yung isa po ay dito sa may gilid ng White Plains. Ang kanyang barangay, nagkataon pinakamaliit ang area. Kasi mga 8 barangay po ang akin ni-interview per program. Yung isa po ay galing sa Tanay. Ang laki po ng kanyang land area. Siguro, basta siyang pinakamalaki yung araw na yon. Tinanong ko siya kung magkano po yung honorarium. 7,000 pesos per month. Sa lawak po ng kanyang nasasakupan na barangay sa Tanay. Pagkatapos tinanong ko po yung kapitana na nandyan sa gilid ng White Plains. Ang liit lang ng kanyang nasasakupan. Pero ang kanyang sinasahod, nung tanungin ko siya, magkano naman kapitana ang sinasahod mo? 29,000 pesos po. Alam mo nangyari, Chairman? Nahulog sa upuan yung taga-Tanay eh. Totoo pong nangyari kasi nasa gilid eh. 7,000, napakalaki po ng kanyang nasasakupan. Itong isa, dahil napakalaki ng nata niya siguro, 29,000 pesos per month. Nasaan po yung equity doon? Nasaan po yung justisya doon? Pareho naman po yung trabaho nila 24/7. Malawak pa nga yung kanyang binabantayan, kaya po yung tanod niya dapat 25 yung ang tanod niya sa lawak po ng nasasakupan niya. 500, 800 pesos lang yung tanod niya. Samantalang yung sa White Plains, 11,000, 12,000 pesos per month. Yan po yung disparity. Yung disparity talaga ang nandun ang injustice. It's po sana yung matutukan natin kasi ang barangay po ang, sabi ko nga na kanina, first responder, frontliner, sila po yung unang tumatanggap ng mga national programs na pinalalatag po ng gobyerno. Barangay La Vista, Ayala Heights, Ayala Alabang, White Plains, Katiklan, Barangay Capitolio, Barangay Holy Spirit. I can continue on and on. Itong mga ito, siguro 300 million to close to billions. Pagkatapos kukumpara mo sa, let's say, sabihin mo na average is 5 million. Anong magagawa ng isang barangay? Kaya nga, itong aking bill na to intends to strengthen the barangay by acquiring more funds, hindi necessarily yung sa nata lang. Isipin ninyo, Mr. Chair, do you know the average honorarium that a barangay captain receives per month? Average. What is your data? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Our data representing about 87% of all submissions from the 42,011 barangays would pay 87%. of the submissions po. Ako may 100% ako. Yeah. Kaya alam ko kung ano yung average. So ano yung sa record mo? The average monthly honorarium of a punong barangay in the Philippines is about 13,159 pesos monthly. Mali yun sa'yo. Honor. Sa akin is only 8,000 pesos per month. Yun ang average po nationwide. 8,000 pesos, Mr. Chair, is the salary of our kasambahay in Manila. Totoo po ito. So parang kasambahay na lamang po. Ang responsibility ng barangay captain, Mr. Chair, 24/7. Tama? Overwork, underpaid, sabi nila. They're the first responder. Sila lang frontliner. All national governments, palaging inilalatag sa barangay. Ninakaw yung kalabaw si barangay. Nagawa yung kapitbahay si barangay. Nawala yung pusa ni ganito si barangay. Pero, 8,000 pesos is the national average ng honorarium. So, kaya po hindi talaga, kung talagang binabalak nyo na ayusin natin, yung barangay, unahin natin. Alam mo, Mr. Chair, ang balak ko pa nga rito, ewan ko kung ganito rin ang iniisip ninyo.
Palagay nyo na lang ang population natin ngayon 115 million Filipinos. Budgetan natin ang barangay conforme sa dami ng population niya. Kung halimbawa isang barangay 5,000 ang kanyang residents, 1,000 ang isang head. So halimbawa 115 million population, 115 B lang yun. Pwede natin i-distribute, Mr. Chair, per head. Makikita mo ngayon yung equitable distribution ng budget. Kung sino yung pinakamaraming tao, mas marami siyang maliban, mapuwera na yung nata kasi, siyempre, iba naman kasi yung configuration ng nata ninyo eh. Kailangan po nating bigyan ng pagkakataon yung mga maliliit na barangay, lalo na po yung mga barangay na nasa 4th class, 5th class, and even 6th class municipalities. Wala po silang insurance. Wala silang SSS, wala silang GSIS. Do you know the average honorarium of a barangay tanod nationwide? Dapat kabisado niya yan. Ako kabisado ko eh. Based on our data, the average honorarium of a barangay tanod in the Philippines is about Based on your 87% submission again. about 73% or 0.86% submission. Bumaba pa ng konti. The average, Your Honor, is about 1,590. Tumama ka dyan. Isip-isipin mo naman. 1,000 pesos, 1,500 pesos per month. Minsan, alam mo, Mr. Chair, tinanong ko yung kapitan. Kapitan, did you have the privilege or opportunity to witness, for example, your barangay tanod handing to his wife the monthly honorarium? Mr. Chairman, inaabot nung sa kanyang asawa. Tiningnan mo ba ako yung itsura ng asawa mo habang inaabot mo yung 1,500 na honorarium? Ano ang itsura niya? Nakangiwi po. Ba't di ka mapapangiwi sa 1,000? Tingnan mo Madam Jessica D. Ito ay kakilala ko, siya yung presidente ng lahat ng kapitan sa buong Pilipinas. Siya sa pamilya niya, 1,500. Do you know the honorarium of the member of Lupon Tagapamayapa? Ayan, maiiyak ka na dyan. Mr. Chair, thank you very much. The average honorarium of a Lupon Tagapamayapa member is about 1,027 pesos Ay, mali ka. per month. Maling-mali yan. The average is 300 pesos. Paano makakapamayapa? Alam mo, Mr. Chair, sa Maynila, kasi ako nagtatanong po isang barangay sa Maynila, sa unang pagkakataon nabigla ko, kasi ang binanggit niya ay, magkano po honorarium ng inyo? 1,000 pesos po, nabigla ko. Napakaswerte ka ako ng nyo. Ngayon lang ako nakarinig, 1,000 pesos pala ang honorarium ng isang membro ng Lupon Tagapamayapa. Sir, 1 year po yun. Sabi niya sa akin. Ibig sabihin, 3 piso sa loob ng isang araw. Sinong mapapayapa mong isang komunidad? Ito po yung tingnan natin, Mr. Chair. Minomonitor yun, kaya medyo nagsisintimiento ng chairman natin. 2012. Kupong-kupong pa yan Ang pinagtutuunan yung pansin, Magna Carta, titingnan po niyo yung Magna Carta, walang sinasabing karagdagang benefit ng barangay kung pag-uusapan kung saan tayo kukuha ng additional funding aside from the nata. Wala po sa Magna Carta yan Pero ako pong gusto kong pagkukulan ng pansin, bigyan natin ng mas maraming pondo. Kamukha ng mga departamentong hindi naman nagagamit ang kanilang budget. Alam ng ating chairman yan, ang absorptive capacity, bibigyan mo ng 100% na magagamit niya lang 25%. Ibigay lahat sa barangay yan para umusad sila. Pwede po bang isama niyo yung barangay ko sa inyong pinag-uukulang? Nakakasama ng loob, Mr. Chen, hindi man lang nabigyan ng pansin yung napakaganda ng aking ng aking bill ma'am? Angela po. Assistant Director Yes, sir. Maria Angela, ano yung apelyido ma'am? Per. Sa isa na po kayo, mas medyo malabo na po yung mata ko. Di Yes, bale, sir. kabisado po kayong lahat ni Chairman. Tatatawag po kayo lahat. Yes, sir. We will consider po. We will Anyway, include. given the manifestation of Senator Marcoleta, we are including his bill, Senate Bill number 65, in the agenda of this hearing this morning. And we are requesting our resource persons to also submit their position papers
with regard to this, with regard to the bill of Senator Marcoleta. Barangay Affairs and Development Commission Act. Ito yung bill ni Senator Marcoleta. Maraming salamat, Mr. Chair. Kaya kahit hindi ako member dito, talagang pinagsikapan kong samahan kita rito dahil alam ko nag-iisa ka lang. Maraming salamat, pero hindi po ako nakatira sa Forbes Park. Anyway, nabasa ko dito yung mga duties and responsibilities ng Barangay Tanod, no? Napakalaki pala ng kanilang mga responsibilidad. At ang sinabi nyo kanina, 1,500 lang ang kanilang honorarium kada taon. Monthly. Sa lahat, uniform ban? Average lang. So yung sa mga mayaman na barangay, like yung mga minention ni Senator Marcoleta, magkano tinatanggap? If you know. Nag-30 mil, Mr. Chair. 35,000. Ganun kalalaki. Barangay. Barangay Tanod, May 35. honorarium Ano? ng barangay kapitan. Sa Wakwak, may nagre-receive po ng 10 to 15,000 po. Depende po kasi sa budget po ng barangay. Yes, honorarium. Yes po, Mr. Chair. Kada barangay Tanod. Yes po. Alright. Doon sa mga maliit na barangay, yung mga sa remote provinces, yung pinakamaliit na honorarium na tatanggap nila. Per month po. Anong fifth class municipality? As low as 800. As low as 800 pesos per month po. And ang pinakamalaki doon so far sa Masbate is 1.5 per month. Yun po ang pinakamalaki. Napakaliit. Depende naman sa budget. Kasi nung binasa ko yung mga ang papel na ginagampanan ng Barangay Tanod, napakalawak kasi. Saka binubuwis nila ka ng buhay rito. No? Siyempre, naging mayor ko, kaya alam ko yan. Pero siguro, pwede natin siguro doon sa ating mga panukalang batas, na pwede siguro natin dagdagan yung honorarium ng ating mga barangay tanods. May insurance ba ito? Wala po. Wala pa rin Wala insurance? pong insurance, Mr. Chair. Wala po. Mr. Chair, ako, meron na ikukwento. Dahil nag-interview po ako doon sa isang program ko eh. Nagkataon po magkatabi yung dalawang kapitan. Yung isa po ay dito sa may gilid ng White Plains. Ang kanyang barangay, nagkataon pinakamaliit ang area. Kasi mga 8 barangay po ang akin ni-interview per program. Yung isa po ay galing sa Tanay. Ang laki po ng kanyang land area. Siguro, basta siyang pinakamalaki yung araw na yun. Tinanong ko siya kung ilang magkano po yung honorarium. 7,000 pesos per month. Sa lawak po ng kanyang nasasakupan na barangay sa Tanay. Pagkatapos tinanong ko po yung kapitana na nandyan sa gilid ng White Plains. Ang liit lang ng kanyang nasasakupan. Pero ang kanyang sinasahod, nung tanungin ko siya, magkano naman kapitana ang sinasahod mo? 29,000 pesos po. Alam mo nangyari, Chairman? Nahulog sa upuan yung taga-Tanay eh. Totoo pong nangyari kasi nasa gilid eh. 7,000, napakalaki po ng kanyang nasasakupan. Itong isa, dahil napakalaki ng nata niya siguro, 29,000 pesos per month. Nasaan po yung equity doon? Nasaan po yung justisya doon? Pareho naman po yung trabaho nila 24/7. Malawak pa nga yung kanyang binabantayan, kaya po yung tanod niya dapat 25 yung tanod niya sa lawak po ng nasasakupan niya. 500, 800 pesos lang yung tanod niya. Samantalang yung sa White Plains, 11,000, 12,000 pesos per month. Yan po yung disparity. Yung disparity talaga ang nandun ang injustice. It's po sana yung matutukan natin kasi ang barangay po ang, sabi ko nga na kanina, first responder, frontliner, sila po yung unang tumatanggap ng mga national programs na pinalalatag po ng gobyerno. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator